Okay, Senator Risa, ito I noticed, no? I don't know whether you share my opinion, pero mukhang meron sustained attack against you on social media. It's all over the place. Have you noticed that? Maraming nakapansin, Christian. Mga kasama, mga allies, pati yung mga nag-o-observe sa media na nagko-cover sa storyang ito, particular yung press con ko tungkol sa video na ito. Napansin nga po nila yan, yung sheer volume yan. I guess yung isang konteksto talaga ay practically unassailable yung magiging findings at recommendations ng committee report namin ng Senate Committee on Women dun sa investigasyon namin laban sa kay Apollo Kibuloy at yung KOJC. Nagpapasalamat pa rin ako kay Sen. Rafi dahil siya yung unang pumirma nito. And gagawin po namin ang lahat ng paraan para maging bahagi yung committee report na yan sa records ng 20th Congress. Bilang isa pang patunay na hindi mapipigilan yung katotohanan iyan. So palagay ko sinusubukan nilang i-blunt yung impact na iyan dito sa pagpapabaliktad sa isa sa mga witnesses namin. Isa lang siya, Christian, sa 14 lahat at hindi pa siya yung star witness. And yung iba, dun sa 13 pang witnesses ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihin handa silang patunayan na sila rin hindi binayaran para malaya at kusang magbigay ng kanilang testimonya at saka assistance. So yun po yung nakikita yung timing dito sa pagbaliktad nitong si alias Rene, yung nakatakdang paglabas ng committee report? Well, tapos na yung 19th Congress at nabiting kami sa panahon makakuha ng sapat na pirma ng mga committee members para ma-file nga po iyon. Pero i-refile namin or gagawin namin bahagi ng record ng 20th Congress. So isang bahagi yon ng konteksto siguro kung ba't pati ikaw at yung iba pang mga observers ay nakapansin sa lawak at tindi ng atake sa pamamagitan nitong video ng isa sa aming dating witnesses. Okay. So sabi nyo, you have, tama ba, total of 14 witnesses and That's he's right. just one of them. Pero That's how right. crucial ba yung testimony nitong si Michael Maurilio? Well, lahat ng aming mga witnesses ay nagbuo ng buong kwento ng aming findings at saka recommendations. Pero hindi lang yung testimony under oath ang meron kami ni Michael. Mga resibo talaga. Simula sa mga communications niya na siya ang nag-initiate sa opisina ko hanggang sa mga huling araw nung June 22 and 23, just practically a week ago, Christian, na yung mga huling mensahe niya na takot, no? Sabi niya, paki-rescue ako. Kinidnap daw siya at dyan kinukulong sa Glory Mountain. We took those messages seriously, Christian. Ipinadala namin agad sa PNP Davao at nung sila'y kumikilos na, bigla na lang lumabas ang video na iyan. And even before those cries for help, yung mga messages na humihingi ng rescue, ay nagsusumbong na rin siya sa opisina ko, his own messages as well, na may mga nanghaharas sa kanya. Bago nun, may mga sumbong siya na kinukumbinsi siya ng ilang mga kasama niya sa KOJC na, ito nga, mag-recant, no, para daw pahiyain ako, para daw sabihin yung ganito at ganyan. So, yung in fact, yung mga akusasyon ng mga nag-produce ng video na iyan sa akin, mukhang sila ang gumagawa. When you say sila, yung KOGC? Well, as of now, Christian, wala pang nagka-come forward para umamin na sila ang nag-produce ng video na iyan. Sinabi ni Attorney Terion, hindi daw sila. So bakit hanggang ngayon wala pang nagke-claim? Baka dahil kahit sila, alam nila na di tulad ng opisina ko na kumpleto ang mga resibo ng lahat ng testimonya ni na Michael at ng iba pang mga testigo. Yung kanila, hindi lang walang resibo, pero panay kasinungalingan. So anong basa nyo? Bakit bumaliktad itong si Maurilio? Well, kung totoo yung mga huling mensahe niya sa amin bago sa video na ito, then it's possible na dahil kinidnap na nga siya, he's being held against his will,
maaring lalong tumindi yung harassment sa kanya. Kahit nga Christian, nung unang-una siyang nag-communicate sa amin, sabi niya, dati nga siyang nagtatrabaho kay Pastor Kibuloy at matagal nang gustong magsalita pero natatakot dahil baka daw ipapatay siya. Ngayon, noon lang daw siya nagkaroon ng lakas ng loob. So, it's still possible na under duress itong video na inilabas niya. And therefore, I do pray for his safety, Christian, dahil nakakabahala talaga yung mga huling mensahe niya sa opisina ko. At the same time, kailangan niyang ipaliwanag kung bakit siya nagsinungaling ngayon. Okay. Walk us through, Senator, dito sa pagkuha o paglapit sa inyo nitong witness na ito. No? Kailan po ba ito nangyari? And paano yung naging vetting process ninyo? So, I'm going back to my notes about when he communicated to us. This was many months ago. This year po or last year? Ay, hindi, sorry. Last year, ano? Even before, yes. Starting last year. Sorry, Here. Okay. So, una siyang nag-communicate sa amin December 2023 pa. So, more than a year and a half ago. Sumulat siya, nag-communicate siya na ito nga, na lampasan na niya yung kanyang takot at gustong magsalita. It does take us some time sa opisina para mag-vet ng mga messages. Kaya siguro, nung napansin niyang hindi siya napansin agad, sumulat siya ulit. No, December 15, 2023 pa rin at January 28, 2024. So kusa ito at paulit-ulit na inalok yung kanyang testimonya. Nagpatuloy yung mga communication na iyan. Saka ito nga, yung isang akusasyon nila ngayon na binayaran ko daw siya ng 1 million pesos. Nasaan yun? Samantalang, noong February 7, 2024, si Michael nga ang humingi ng pera. May communication kami, pinakita ko rin sa press ko noong Lunes na nagtatanong siya kung nagbibigay kami ng financial assistance dahil gusto daw niyang bumili ng laptop. At klaro yung sagot ng opisina ko kahit noon na polisiya namin hindi magbigay, hindi mag-alok ng anumang financial assistance sa mga witnesses o sa mga potential witnesses. Nagpatuloy yung mga communications niya sa amin, yung pagsumbong niya na kinukumbinsi siya ng mga kasama sa KOJC na bumaliktad, mag-recant. That was February 22, 2024. And yun, pagkatapos ng hearing sa Senado, yun na nga, biglang nagsusumbong siya na may nanghaharas sa kanya. At finally, itong June 22 and 23, 2025, yung kanyang takot na mga mensahe na i-rescue siya dahil kinidnap siya at dyan na siya ikinukulong sa Glory Mountain. Opo. From the time that he reached out to you via email sa opisina ninyo, kailan niyo po siya personally nakita at nakilatis? Kinilatis na siya nung aking staff even before the hearing proper. And I saw him in person during the hearings. Anong hearing na? Pero na-vet na siya ng staff ninyo? Na-vet na at ipinasok na rin sa nakakayanan naming protection system para sa aming mga witnesses. Mula nung dati pa, pati nung panahon ng Farmally investigation, panahon ng investigasyon sa pagpatay kay Kian de los Santos. So hanggang dito kay Michael, sa tulong ng mga kasama namin, kaibigan namin sa civil society, saka sa mga church organizations. Pero how did you establish na hindi ito pakawala o pain sa inyo para hiyain kayo precisely? Even early on sa pag-vet sa mga communications at lalo na dun sa hearings proper na everything was finally on record, nagko-corroborate din yung ibang bahagi ng testimonya ni Michael, alias Rene, as we called him then, dun mula sa ibang mga witnesses. And ayun, yung sa mga communications niya, mula pa nung a year and a half ago, naging consistent siya in that sense sa pag-reach out sa amin, sa paghiling talaga na kunin na namin ang kanyang testimonya, yung kahandaan niya, pag-alok niya na maging witness. So, kumbaga, pumasa siya
sa pag-vet namin bilang isang witness nung unang nagko-communicate hanggang pa dito sa pagdinig. And even after the hearing, nanatili siya in contact sa amin dahil kasama pa rin siya dun sa church groups na tumulong sa amin na siya ay iligtas nung panahon ng investigasyon at hearings. After niya po ba mag-appear sa Senado, what kind of protection was provided to him? Or member pa rin po ba siya nung KOGC? Hindi na. Bago pa siya Umalis na. sumulat. Umalis na siya bago siya nag-communicate sa amin at lalo na bago siya nagtestigo sa hearing. So, pagkatapos ng pagdinig, ganun pa rin ka-simple pero heartfelt na protection system namin para sa mga witnesses sa tulong na rin ng mga partners namin sa civil society at saka church organizations. Kasi I was thinking, paano siya naabot nitong mga nananakot sa kanya? Diba sabi nyo, as recent as a few weeks ago, nag-reach out sa inyo at natatakot na may balak na kidnapin siya, di ba? Oo. Ang umabot sa aming balita ay at that time, kasama pa siya ng mga church groups o church leaders, pero umalis siya sa company nila. So it's possible na sa panahong iyon o sa mga araw na yun siya na kidnap kung totoo yung sinabi niya sa amin. Opo. Kasi pinanood ko rin po yung video niya, yung binaliktad niya yung storya niya. Detalyado din at parang very fluid and very smooth yung kanyang pagkikwento. Pero naalala ko rin yung testimonya niya. Ganun din sa Senado. So inisip ko ngayon, magaling ba siya umarte? Is this a skill that he possesses na pwede niya ibahin yung kwento niya and appear as credible as when the first time he did it? Ano po bang basa ninyo? Of course, maalala din po ng marami na nung nagtestigo siya sa Senado at hanggang ngayon naniniwala ako na noon nagsasabi siya ng totoo, naiiyak pa siya nanginginig, lalo nang kinikwento yung pananakit at pang-aabuso sa kanya. Yun yung isang iba sa video niya ngayon na napansin nga ng marami na napaka-smooth, tuloy-tuloy lamang. So that's one clear thing that could be observed. Okay. So dito, anong balak ninyo? Sorry, Christian. And besides, napaka-komplikado nitong kwentong inilabas niya ngayon sa video. I mean, my God, umabot all the way sa Chief PNP, umabot sa embahada ng isang bansa, may teorya pa na umabot sa presidente ng bansang iyon. So kung sino man ang nag-produce ng video na iyan, talagang overactive ang imagination. Anong basa ninyo dito? Kasi mukhang hindi naman to isolated, no? Kasi nakikita ko sa social media, sustained yung banat sa inyo. Parang hinimay-himay yung video. Tapos may nagde-demand na patalsikin kayo sa Senado, di ba? Isa ron umuwi si na Harry muna Roque. siya. Yeah, humarap muna siya sa otoridad dito. Haharapin ko siya kahit saan. Pero yung buhay pugante niya, pigilin na niya yan. Pero anong basa nyo? Bakit ganon? Parang they're pushing different buttons to sustain this attack and you are the main target. I guess itong testimonya ni na Michael at yung 13 pa, it has gotten too close for comfort to them. Dahil ang naka-implicate dito si Apollo Quiboloy, isa sa dating mga untouchable, napaka-makapangyarihan, napaka-mayaman. No? And kapag talaga na-pin down ng aming committee report, sa buong kasalukuyang context ng ating bansa, it will really strike a blow against impunity and for accountability. And siguro sa isang puwersa na sanay dati na they could get away with anything and everything, isang bagay siguro na hindi nila matanggap because it would really make a chink in their armor na hindi pala sila invincible. Yan po bang yung proseso, i-refile nyo na lang yung committee report itself or may possibility pa na i-reopen yung investigation sa 20th Congress? Unless may new matter na tinatawag, bagong ebidensya, bagong witness, tulad halimbawa na inihintay ko pa dun sa Farmally investigation, palagay ko kumpletong-kumpleto na kasi itong aming committee report.
dito kina Kibuloy at sa KOJC. So aalamin namin ayon sa rules of the Senate kung ano yung pinakamabuting paraan na maging o gawin naming part of the records pa rin ng 20th Congress ito para officially ito po ay findings at recommendations ng buong Senado.